Good day everyone, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor and welcome po sa ating bagong video regarding po sa basic car paint mixing tips. Ito po ay request ng ating kaibigan na gustong matuto kung paano po magmi-mix. Now, ito po ay basic lang, no? Kasi napaka-wide po ng pagdating sa pagmi-mix ng kulay, napaka-wide po na ano yan, at saka medyo mahabang pag-aaral po yan, no? Kung ikaw ay nagsisimula na mag-aral na mag-mix ng car paints, syempre, panoorin mo to. No? Maikli lang naman tong video na to kasi kusan yung matutuhan kung paano po mag-mix ng kulay ng pang car paints. No? Ang difference na ito kasi, ang car paints, compare po doon sa mga tinuro ko before about naman sa pagmi-mix ng house paints, ang difference na ito is kulay sa kulay na yung imimix mo. Unlike po doon sa house paints, meron po siyang nakahiwalay na tinting color kung paano po magmi-mix at saka may base po yun. No? Ito, kulay sa kulay na ang pagmi-mix. No? So ito, ibibigay ko sa inyo yung mga tips kung paano matuto na ito. No? Ako naman ay wala ding school kung paano mag-mix. Ang mga templador natin ngayon ay karamihan po ay experience. May mga company na nagbibigay po sila ng basic mixing or basic training sa kanilang mga produkto, but sa mga product na yon ay kung masipag ka mag-attend, those ano naman ay mga libre po yun, na masipag ka mag-attend pero wala talagang na magmi-mix ka ng kulay kasi napaka-wide. Actually, meron po akong mga friend na may-ari ng mga auto shop na sinasabi gusto nilang maglagay na sila na mismo ang magtitimpla, no? Minsan sinasabihan ko na hindi siya ganon ka productive kapag ka ikaw mismo ang maglalagay ng mixing facility, no, sa iyong shop kasi una napakaraming kulay ang dapat mong i-stock, no? Unlike kapag bibili ka lang kung anong ipapamix mo, mas madali na. Okay? Tip number 1 po natin ay pumili ng isang brand ng car paint kung saan ikaw ay mag-focus, na dahil maraming car paint sa market na maaring makakalito sa'yo, lalo na kung ikaw ay baguhan. Siyempre, baguhan. Nag-i-start ka pa nga lang, gusto pa nga lang matutong mag-car paint. So, baguhan tayo pagdating dyan. Kasi, kapag ka isang brand ang focus natin, madali po natin ma-determine kapag ka may ibang brand na humalo pagdating ng panahon. Okay? So, katulad nito, ako nag-start po ako dito sa Ansal. Ang Ansal po ay, ano siya, refinishing siya, no? Meron na siya ngayon yung mga kulay na may formula, but then hindi po yun yung topic natin. So, ito po ay tip lang kung paano po magmi-mix, no? So, kailangan po natin mag-focus sa isang brand para madali natin makita ang pagkakaiba ng mga kulay. Halimbawa, anong pagkakaiba ng, siyempre, ang red, marami yan. Maraming, ano yan, no? Ang ganito. So, ang pula, marami yan. Merong Bond Red, etong 888 Red, may Fire Red, marami yan. Okay? So, dito ka muna mag-focus ng red. Na, halimbawa, katulad nito, ito naman ay High Sparkle Course. Ito po ay metallic na to. Okay? So, pag nag-focus ka dito, malalaman mo kung anong klase yung metallic niya. Ito, katulad nito, High Sparkle Extra Coarse. Medyo ito, malalaki ang ano nito, malalaki ang yung coarse niya, no? Yung mga parang metallic niya, medyo malalaki, no? So, may mga difference yan sa ibang brand. Medyo basag yung ano nila, basag yung pagka-metallic. Yung ibang brand naman, ito katulad nito, medyo bilog naman siya, bilog. Okay, so maraming ano yan, kaya kailangan mag-focus muna sa isang brand to familiarize yung isang brand. At ang daming kulay po niya. Okay, ito naman, like this one, ito naman ay black. Okay, may black na pang-mix, yung black lang siya, merong flat black, meron naman yung jet black. Okay, so katulad nito, ito ay
black lang siya, no? Itong black lang siya, ito po ay pang mix. Mas maganda siya, pang mix lang siya. Katulad nung jet black, yun naman po ay pwede na siyang top coat diretso. Ibig sabihin, pwede na siyang pang base coat, no? Kasi pag sinabi kasi sa car paint, top coat, yun yung clear coat. Okay? So, yan. Okay. Now, yun ang kagandahan kapag ka mag-focus ka sa isang brand kasi ito ang tawag dito ay tinting colors na to. So, halo-haloin mo na yan. Okay? Kung anong kulay. Now, napakarami niya na solid colors, no? Pag naka-focus ka sa isang brand, alam mo ano yung mga solid colors, ano yung nahaluan na siya 50%, di ba? Makikita mo na siya, okay? So, yun yung tip number 1. Pumili ng isang brand ng car paint kung saan ikaw ay makapag-focus. At number 2 po sa ating listahan ay alamin ang kulay ng mga tinting colors nito sa pamamagitan ng color chart. So, ito na yun, no? Maraming mga color chart. Iba-ibang brand, iba-ibang color chart, iba-iba yung design. Meron yung parang swatches. Like this one, nakaganito, no? Yung iba, nakaganito. Yan. So, ito, more on solid colors. Pero ito kasi ay acrylic. Ibang topic po natin itong acrylic. Okay, so, yan. Although, car paints din siya, ito naman ay urethane. Okay. Ito yung mga madalas ginagamit ngayon. Katulad na ito, familiarize mo yung mga solid colors sa gilid. Yan, katulad niyan, merong black, jet black, graphite, ganyan, cyan blue, lilac blue. Ito kasi, pag alam mo ngayon yung mga solid colors, mapamiliarize mo to, malalaman mo ngayon kapag halimbawa nilagyan ko siya ng puti, anong epekto? Pag 50-50, pag 25-75, makikita mo yan, no, sa andito naman, malalaman mo ngayon pag itong halimbawa yung black ihahalo ko sa white, anong epekto, yung blue ihahalo ko sa white, lalagyan ko ng black, yun yung mga ano epekto niyan, okay? So, ginagawa po namin diyan is halimbawa, meron kang sample. So, ginagawa namin yan para matuto, nagaganto kami. Ito, halimbawa ito ay silver. At lalagyan mo ngayon ng red. Anong epekto niya? So, sa ganto-ganto makikita mo siya. Kasi, medyo mahal ang car paints, unlike dun sa mga pambahay na mura siya, mura lang ito pag mo, at saka yung pwede mo na ipahid sa bahay. Ito hindi, wala ka namang, kung magmimix ka, wala ka namang lalagyan na car, at saka yung car specific kasi ang kulay natin doon kasi 'di ba nakarehistro po yung mga car, so specific ang kulay natin doon. Katulad nito, yung silver nilagyan ng pula, yan po ang lumabas, okay? So, ganyan po yan. Now, depende po sa pula na gagamitin mo. Kasi kung bone red o fire red, iba po ang shade niyan. Okay? So, yan. So, bawat brand may kanya-kanyang shades kasi ang kulay niyan. No? Bawat itong brand na to, pag hinalo mo sa ibang brand, iba ang kalalabasan. No? So, kanya-kanyang formulation kasi yan. Kaya kailangan mag-focus ka sa isang brand. And, alam mo yung color chart. Ay sa color chart, meron yung mga solid colors, metallic colors, mica colors, at saka meron din po yung candy tone. Okay? So, yan. So, that's tip number 2. Number 3, mag-practice ng actual. So, actualin mo na siya. Katulad nito, kapag ka nakabukas siyang ganyan, so, iba-ibang brand, iba po yung amoy. Kikilala mo na sa amoy pa lang. Makikilala mo, there was a time na nasa mga epoxies kami nung araw. Epoxy paint ang mga namin. Kulay pa lang, alam na namin kung kaninong brand. Kaninong brand yung na yan, yung pintura na yan. Okay? But ito, hindi mo na malalaman kasi halo mo na eh. Okay? So, pag naghahalo, katulad ng ginawa ko kanina, may mga ganito lang kayo. Okay? And pag-aaralan mo yan. So, yun yung initial, yun yung una mong gagawin. Magaganto ka. At syempre, kailangan pag nag-practice ka mag-mix, kailangan po na
yung itong pintura mo na mix mo ng maigi, no? Kailangan maayos ang pantay siya, no? Pantay siya. Yung iba kasi katulad niya nakaibabaw yung oil, no? Iba po yung pag minix mo, medyo malabnaw. Ito, yan, pantay na siya. At ganun din po dito sa ganun din po sa ito, ang inakyat ko lang is tatlong kulay lang muna, metallic tsaka kasi yun lang. Ang daming niyan, ang daming kulay niyan. Yun yung difference ng car paints kasi kung mag-practice ka na ito, medyo mahal. Kaya ang karamihan dito pumapasok sa mga paint center, doon nag-aaral. Kasi alam mo ito, career, no? Ang daming naghahanap ng templador ngayon. Kulang sa templador ngayon sa market. At kaya yung iba nagdi-demand na kasi kulang na nga sa market, no? Kulang na nga sa market pero magugulat ka, meron pang walang mga trabaho. Okay? So, yan. Medyo ano na sa amoy. Okay, yan. So, ginawa natin kanina yung silver tsaka katulad na ito. Silver at tsaka yung red. What if kung medyo marami-rami yung red, papatakan mo ngayon ng silver, no? So, yun yung pag-aaralan ngayon. So, sa ganito lang, may matutunan ka na. Okay? Kapag marami naman yung silver, at naglagay ka ng konting red, yan. Ingat lang kasi pag ito nahaluan mo ng silver, may epekto na po yan, no? Meron ako nakikita na iba nag-mix kung ano yung dapat magkahiwalay na yung mga mixing stick mo, okay? Kasi ang tendency po niyan, madudumihan, sayang po ang mahal-mahal ng pintura. Okay, kahit po sa mga pang house paint, marami akong nakikita na nagmi-mix. Sayang yung pintura kasi pinaghahalo-halo sa isang stick lang. Pag nagmi-mix ka kasi ulit, hahalo na yung dating kulay. So, magkakaroon na po ng diferensya ang pagmi-mix nun. Kailangan malinis po. Okay, katulad na ito. So, may metallic siyang silver. Ganyan po yung itsura niya. Okay? Yan. Compare dito kanina. Ito. Okay, so yun po yung unang sample. Pag nag-practice kayo mag-mix, mas maganda, mag-start kayo sa dalawang kulay. And susunod, kung maglalagay ka, pwede kang maglagay ng isang kulay pa, lagay kang itim. So, pwede yan, no? Yan, naiiba na siya. So, medyo natuyo na siya. O, di ba? So, maiiba na. Yan, pag ngayon, tatandaan mo ngayon kung ano yung mga epekto niyan. Kasi, pag binigyan ka ngayon ng kulay, may isip mo na ngayon, babasahin mo, ito pala may itim, ito pala may silver, ito pala may pula. Ganun, no? Pag nagmi-mix kasi, kailangan na babasa natin yung kulay. Okay. Now, second na para ma-practice yung ng kulay, mas maganda rin kung meron kayong sample ng kulay na gagayahin. Okay? Halimbawa, ito walang street color. Kayo ng sample, meron niya may mga color chart na halimbawa, para makita mo na ngayon kung ano yung epekto. Okay, halimbawa ganito. Halimbawa gantong kulay, okay? So, gagayahin mo ngayon yan kung ano yung mga ilalagay mong kulay para makuha mo to. Ang difference na ito kasi minsan naghahalo ka nito. Minsan siyam na kulay, may mga patak-patak. Ganun po ka, minsan 8 kulay, may mga patak-patak. Pero mas madali yung may mga formula na. Pero ito, kung gagaya ka lang, halimbawa nito, katulad nito. Or, tayo na malapit-lapit. Okay. So ito kanina, yung minix natin kanina, almost na siya, pero ito medyo ganyan, no? Makikita mo na, bawa ito katulad nito, may silver, may violet, may silver, may maroon, no? So makikita mo yan. Nandito naman yan ngayon, makikita mo sa mga solid colors kung ano yung mga imimix mo. So kailangan mong i-familiarize ang iyong color chart at gumawa ka ng sample. Okay?
So yan, that's tip number 3 natin. And eto naman ang last na tip natin dito. Okay, alamin mo yung sistema ng minimix mo. Etong halimbawa, ito, sistema na ito, Tokay ito, no? Tokay na Ansal to. Ito yung regular Ansal. Kasi may Ansal ngayon na binder system. Okay, so ito, Tokay system pa to or balance system. Okay, so alamin mo yan. Kasi minsan, nagmi-mix tayo, tama na yung kulay, no? Pag dito kasi, pag tumingin tayo, halimbawa ito, tumimix natin, tapos may ginayahan tayo, halimbawa, ginayahan. So, pag tiningnan po natin yan, sa ganyan, 45 degrees, versus po yung, yung minimix mo ngayon, yung minimix mo, 90 degrees, dapat parehas. Okay, pag ginano mo siya, sa ganitong side naman, dapat parehas. Pag ginano mo, dapat parehas. Yun yung kaibahan ngayon sa car paint, saka sa house paints. Kasi ito, may shading siya, bawat degree. Pag ginano mo siya, dapat parehas yan. Pag ginano mo yan, mapapansin nyo, may mga sasakyan na halata mo na pinturahan siya or magkaiba na yung kasi makikita mo, pantay sila pag kaharap mong ganyan. Pero pag nakita mo na siya ng nakaside ka, makikita mo na yung difference niya. Medyo ito dark, okay, yung isa or light, no? So, ganun po yun, no? Kaya kailangan, alamin mo yung sistema ng pintura mo. Pangalawa, minsan, tama na yung pag pantay mo, okay na siya, pantay na siya. Ang problema, pantay na siya sa ganon, pantay na siya sa ganon, or sa ganon, pantay na. Ang problema, pag inano mo siya, pag binuga mo na siya, iba siya doon sa actual sa in-applyan, no? Iba. Kasi bawat kulay po, bawat kulay ngayon ng sasakyan, may kanya-kanyang primer. Halimbawa, mayroon akong sasakyan na gantong kulay, no? Gantong kulay. Okay? Parehas na siya pag minimix ko. Okay na siya, parehas na. Okay? Pag in-apply ko na siya, binuga ko na siya, iba yung kulay, ma-dark. Or ma-light, no? Yung pala, yung primer niya, yung ginamit ng pintor, iba yung primer na ginamit ng pintor. Okay? So, dapat yun, alam mo kung sabihin mo, ang primer dapat nito gray, ang primer dapat nito black, or kailangan mo magpondo ng black. So, yung mga ganon. Kaya dapat, alamin mo yung sistema. Okay? And last po na last po na tip is practice lang ng practice, no? Ang pagmi-mix po ay parang naglalagay ka ng color library sa iyong mind, no? Kaya po nababasa yung kulay ng mga magagaling na templador kasi madami na silang library ng kulay sa utak nila, no? Marami na silang pag nakita pa lang nila, okay, alam ko na yung kasi hindi talaga formula ang tinitingnan dito. Ang tinitingnan dito is kung ano yung mga imimix. Pagdating sa mga quantity, ikaw na yung maglalagay niyan. Kahit yung mga sinasabi ngayon na may machine o may formula, pag minix mo yan, may human intervention pa rin yan. Makikita mo pa rin yung light o dark, no? Ipapantay mo pa rin. Pangalawa, kung may mga sasakyan kayo, kapag ka naka-formula yan, iba yung formula na galing pa sa kasa or galing pa sa manufacturer kaysa sa pumunta sa paint center, nabilad na yan ginamit na yan, okay? So medyo may pagkakaiba po yan, okay? So kaya po, practice lang ng practice, hindi po to nakukuha ng mabilisan. Kaya mag-iimbak ka ng mag-iimbak ka ng kulay sa iyong mind para po magawa mo ng tama yung mixing. Okay? So, yun lang po. Sana may natutunan kayo. Once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor. Good day and happy painting, everyone. Pwede ma.